1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday. So, happy Thursday sa atin lahat ng bonggang-bongga. And then, of course, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa support at pagmamahal na binibigay ninyo. And then, of course, gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng mga bago nating subscribers. Thank you so much sa pag-subscribe ninyo, syempre, dito sa channel ko. At saka, syempre, sa solid na Mama Sam dyan, maraming salamat po sa mga comments at saka sa support ang binibigay ninyo. Thank you. Kaya naman may shoutout kayo sa akin ngayon ng bonggang-bongga. Shoutout kay Rafi Alcantara. Syempre, nandiyan din si Mark Joseph Pontanilla. Maraming salamat din kay Victor Michael Tanada, Cesar Anyon Nuevo, Russell 2016, si Beji Bakod, si Ninong Perfecto R. Enshong Jr., si Fernando Martin Vera Cruz, Arpen, Glenn Pascual, Ronald Cuevas, syempre si Joseph Di Mapiles. Maraming salamat din kay Gibi Berano, Edhi, Ronel Nunez Makatangay, at saka syempre kay Muyot Gegardo. Maraming salamat din kay Jervin and Carlo Magat. Maraming salamat. At kay Yaya Muhammad, Bobby Rodriguez, Cesar Anyon Nuevo, Mads Vlog, Barbet Elizalde, si Attorney Cornelo Dilag, maraming salamat, Snake Gem, Ricardo Jr. Quiñosala, syempre nandiyan din, syempre si Miriam Milanes, Melinda Martinez, Dave Velasquez, Lara High 5K, Chibibo, maraming salamat. And then, of course, sa inyong lahat, kay Christine Ann Perez, maraming salamat. Kay Madam Catherine Kane, thank you so much. At sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog at saka sa mga bago nating subscribers. Hello sa inyo. Syempre, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, syempre, para sa una nating chika, sabing ganon, Mama Sam, sino sa tingin mo ang gusto mong bumalik kay Winwin at kay Liana sa Miss Universe Philippines next year? Yan. Well, syempre, excited ako for them kung magbabalik sila. Kung silang dalawa kung magdidesisyon. Pero sa kanilang dalawa, syempre, mas gusto kong bumalik talaga si Liana Aduana. Bakit? Kasi syempre, single pa siya. Tapos, magaling naman si Liana, total package din. Si Winwin magaling din, pero kasi ang tingin ko kay Winwin, syempre, may bata pa siya at kailangan niyang tutukan talaga yung baby niya. Kailangan niyang mag-focus doon sa baby niya more than sa bumalik sa pageant. And I think si Winwin, pinakita niya na yung galing niya, pinakita niya na yung best niya, and para sa akin, isa na siyang tunay na reyna na hindi na kailangan pang subukan uli. Kumbaga, parang siguro kung malaki na yung anak niya in the future, mga ganon. But kasi maraming nasasayang na panahon para sa anak niya na instead na tinututukan niya, kumbaga, hinilalaan niya pa sa pageant. And then, looking forward ako sa another gagawin ni Winwin more than doon sa bumalik sa pageant. Di ba? Kaya para sa akin, si Liana Aduana ang gusto kong magbalik sa laban sa Miss Universe. Di ba? Sa Miss Universe Philippines. And then, tingnan natin in the future kung sino nga ba ang magbabalik sa mga kandidata na nagsisalihan ngayong taon na to. And then, para sa sumunod naman natin, chika, sabing ganon, tingin mo ba dapat may Continental Queens uli sa Miss Universe next edition?
Well, ang masasabi ko, dapat yes. Oo, syempre nakita naman natin na magandang tignan kung may continental queens mula sa iba't ibang continent. Pero kung ako ang tatanungin mo, gusto ko sana ang makukuha nilang continental queens ay sa top 5 ng Miss Universe. So, dapat doon. Dapat by continent na yung top 5. Para, alam mo yon hindi naglalabo-labo. Kasi kapag meron silang continental queens, tapos meron silang runners-up, di parang ang gulo lang. Kasi syempre, mawawala yung respeto nila doon sa mga runners-up na pinaghirapan makarating sa dulo ng competition. Tapos pipiliin nyo continental queens by choices ninyo. So dapat, ayan ay nandoon na mismo, matik na sila yung runners-up, sila din yung top 5. Hindi yung parang may continental queens, may runners-up. Kung gusto nila na ganun ang gagawin nila, dapat yung 10 mga candidates na mapipili nila sa runners-up at mapipili nila sa continental queens, dapat together yan. Hindi yung parang, ay, nandito si ganito, dapat talaga together sila. At parang feeling ko, kung pipili sila ng continental queens na hindi kasama doon sa runners-up, tapos gusto nila i-combine together, dapat walang runners-up sa continental queens. Pero kung gusto nila 5 lang para makatipid sila, dapat andun na yung runners-up sa continental queens kasi ayun naman talaga yung proper. Bakit ka naging continental queens kung hindi naman pala ikaw yung top contender doon sa continent na yon, diba? So yun lang yung akin. And then para maiwasan lang yung chika, maiwasan yung chismis na parang hindi proper. So, parang kung gusto nila talaga i-proper to, ganun yung gawin nila. Kayo ba? Ayon kayo sa ganon? So, yan. And then, of course, para sa sumunod natin chika, saan pageant mo gustong sumali si Eloisa? Well, si Eloisa for now, syempre hindi pa siya magbabalik sa pageant kasi she is a Miss Universe Laguna. Kung tatanungin mo ko next year kung saan ko siya gustong sumali, hindi sa Miss Universe Philippines. Mas nakikita ko na pwede siya sa Binibining Pilipinas. Bakit? Kasi yung ganda kasi ni Eloisa, saka yung galawan, yung ganda ng katawan, haba ng bias, and then paano siya talaga mag-present sa kanyang sarili ay very Miss International. Sa totoo lang, mas nakikita ko siya ng Miss International. Para siyang 2.0 Alma Concepcion. Sa totoo lang, yung beauty na meron siya, hindi ko nakikitang universe. Parang feeling ko mas bagay siya sa Miss International kasi yung mga tipong galawan na ganito ay talagang pang Miss International ang datingan. Kasi she's look like top model, di ba? So, ako, kung babalik siya, try niya Binibining Pilipinas. For sure, makokoronahan siya doon ng bonggang-bongga. Kasi, sobrang ang lakas niyang makabinibining Pilipinas move, di ba? So, yan. So, mas nakikita ko siyang Binibining Pilipinas more than sa Miss Universe, Miss World. Sabi nila kasi sa Miss World daw. Sabi ko parang hindi naman. So, mas gusto ko siya sa sa Binibining Pilipinas. Mas nakikita ko yung aura niya doon sa Binibining Pilipinas. Kasi tahimik lang itong si Eloise. Tapos yung personality niya hindi ganun kababli. And parang feeling ko yung mga ganitong atake, go to the Binibining Pilipinas. Di ba? So, mas malaki yung chance niya talaga masungkit ang corona ng Miss Universe ng Miss International. So, yan. And then, para naman sa sumunod natin, chika, kung sakali si Tata ang ilalaban ng Miss Indonesia sa Miss Universe, tingin mo mananalo kaya siya? At tingin mo, Mama Sam, saan top kaya siya makakarating? Baka top 30. Charot. So, kung mananalo si Tata ba sa Miss Universe, kung sakaling ilalaban siya ng Miss Universe, hindi. Ayun yung sagot ko. Hindi ko nakikita na magmi-Miss Universe siya kasi hindi naman siya pang Miss Universe. Pang Miss Cosmo siya. Ito yung mga tipong yung type ng Miss Cosmo. Yung Miss Cosmo Queen. Kasi siya yung unang-unang ipinanalo. So, ibig sabihin, yung standard ng Miss Cosmo ay katulad ni Tata. Pero kasi si Tata, hindi naman siya standard ng pang Miss Universe. Beauty pa lang maliligwak na to. Kung meron top 30, malaki yung chance niya makapasok sa top 30. Pero kung walang top 30 at top 16 lang,
maaari pang ma-El Tocuyo siya. Charot. So, yon. So, hindi ko talaga nakikita yung sasabihin mo, siya ang magta-title ng Miss Universe in the future kung sakaling gusto niya sumali. Lalo na in the future, lalo na, di ba, nagsalita sila Mr. Nawat na kapag Miss Cosmo Queen ka, hindi ka pwedeng sumali sa pageant ng Miss Grand at saka ng Miss Cosmo, ng Miss Universe. Kapag Cosmo Queens. So, yan. Kaya parang feeling ko, ligwak na siya. Kahit si first runner-up, kung ilalaban mo siya ng Miss Universe Thailand, hindi din siya mananalo. So parang feeling ko, tama na sa kanila ang Cosmo. Kasi sila ang Cosmo Queen, di ba? So yun, so sila yung pinagbabasihan na ang standard ng beauty ng Cosmo ay yung mga katulad nila at hindi sila pang Miss Universe. Masyadong malayo sila sa Miss Universe. At alam naman natin, ang Universe ay, Diyos ko, gandahan ang labanan. At parang doon sila nagkulang. Charot! So, yun. Anyway, kaya nga natalo dyan si Atisa Manalo kasi hindi niya nga standard yung beauty ng ng Miss Cosmo. Ang hinahanap nila yung standard ni Tata. Ganon. Kaya good luck. Good luck sa mga eksena nila. At laban lang. So, yan. At para naman sa sumunod na chika, tingin mo makakaabot ba si Oppo sa top 5 ng Miss World? Bakit hindi? Malakas yung laban nila at possible din namang hindi dahil depende sa mga kalaban. So ako, para kung pagbabasihan natin yung Beauty with the Purpose na advocacy ni Oppo, masasabi natin malakas yung laban niya. Pero ang tanong ko, obra kaya siya sa ibang kandidata talaga overall, di ba? So yun yung aabangan natin sa laban ni Oppo dito sa competition ng Miss World. So yes, possible na malakas, makarating sa top 5, pero possible din naman maligwak ng bonggang-bongga. Depende sa mga magiging eksena niya, depende sa kalaban, at hindi natin alam, baka si Krishnan Gravides ang maging Miss World, di ba? So, yun. So, sabing ganun, may chika daw kasi na parang wag tayong umasa na lalapitan ni Oppo si Krishnan dahil sa strategy game na ginagawa nila. So, iwas kay Miss Philippines. So, ano chika ko dito? Possible. Kasi ito yung ginawa ni Oppo sa Miss Universe na parang, yes, nandoon na hi and hello kay Miss Philippines, pero not to the point. Tara, together tayo para matuwa yung mga fans. Siya ay focus doon sa competition na nilalabanan niya at parang feeling ko talaga kahit dito sa Miss World, ganun din yung strategy na gagawin niya. Focus lang siya sa sarili niya. May mga ilang mga na mga candidates na sinasamahan niya pero doon lang yon. Pero yung sabihin mo didikit siya kay Miss Philippines, parang feeling ko hindi niya gagawin yon. Kasi parang gusto kasi nilang makita yung strategy game nila, makita ng organization. Kapag dumikit na sila kay Philippines, maaaring matabunan sila ni Philippines. Ganon! Di ba? So napansin niyo sa Miss Universe, ganon yung ginawa niya. Hindi siya nagdidikit dito sa mga candidates na lumalaban at instead na dumikit siya, pumupunta siya dun sa iba. Kaya ayun, ganun yung nagiging eksena, di ba? So yun, so good luck. So malaman natin in the future kung ano ang magiging eksena nilang dalawa. For sure magkakaroon to ng photos together. Pero katulad nga na sinabi ko, napansin ninyo ngayon pa lang parang grupo-grupo na sila. So si Oppo pupunta sa ibang grupo, si Krishna pupunta sa ibang grupo. That is a strategy game. So yun, so good luck and wish all the best, di ba? And then, para naman sa sumunod natin, chika. Sabing ganon. Mama Sam, tingin mo, Krishnan Gravides, kakabog ba para sa corona ng Miss World? Well, magtiwala tayo kay Krishna. Sa totoo lang, ayun yung dapat natin gawin. Pagkatiwalaan natin yung candidates natin. Maaaring mahina siya sa Beauty with the Purpose, pero hindi lang naman Beauty with the Purpose ang labanan dito, di ba? May iba pang aspeto ng pageant na para manalo sila ng Miss World. And I think doon nakafocus si Krishna at saka tiwala lang talaga sa kanya. Ang the best na gawin natin ay ipanalangin natin siya, suportahan natin siya, at tingnan natin kung ano ang laban na makikita natin sa competition na to. So, ayun lang. So, ako naniniwala naman ako na naganda siya sa ibang aspeto. Kaya,
Laban Philippines, di ba? Malakas din naman si Krishna. Hindi ko lang alam kung paano at saan part. So, siguro sa mga top model, baka dito mag-shine like a diamond star siya at sa ibang aspeto ng pageant. So, tulad nga na sinabi ko, magtiwala lang tayo. So, yan. Kaya niya yan. Di ba? Laban. At ito, tingin mo ba, Mama, sa malakas nga ba ang Atisa Manalo sa kompetisyon ng Miss Universe? Well, ang masasabi ko ay yes, malakas na malakas. So malakas ang laban ni Atisa at naniniwala ako na si Atisa ay talaga makikipagsabayan ng todo-todo sa kompetisyon ng Miss Universe. And tignan natin kung ano ang ipapakita ng isang Atisa Manalo. At ako, para sa akin ngayon pa lang, syempre may mga plano na siya kung ano ang gagawin at iniisip niya na ano ba yung magandang ipakita dito sa Miss World, sa Miss Universe. So, yon. So, parang feeling ko, yes, aarangkada. At malaki yung chance natin na makarating talaga sa dulo ng kompetisyon. So, tulad din ng sasabihin ko, katulad ng kay Chris na magtiwala lang tayo sa ano ba ang magiging galaw. Ngayon ang nakikita ko kay Atisa, my gosh, ang lakas maka-Amelia Vega, no? 2.0 yung beauty niya. Diyos ko, talagang grabe. Nangingibabaw at hindi lang yon. So siguro magbagay kay Atisa talaga yung mga colors na mga light colors. So dapat si Atisa ayun yung mapag-aralan. Ano ba yung mga colors na bumabagay talaga at mas lumalabas yung aura niya. Kasi importante kasi syempre maipalabas ni Atisa yung aura na kailangan niya dito sa Miss Universe, di ba? So, yun ang kailangan pag-aralan nila, yung color ng damit, ano ba ang bagay, ano ba ang susuotin, ano ba ang makeup na gagawin, styling, everything, chubachenes. So, yan. And then, parang feeling ko kaya to ni Atisa Manalo. Basta, mag-shine lang talaga siya ng todo-todo. And good luck sa atin. Matagal pa naman, ilang buwan pa. So, marami pa silang pagdadaanan at marami pang pagbabagong magaganap. So, yun yung abangan natin. And then, of course, para sa sumunod natin, chika, statement from Miss South Africa Organization. Hindi daw sila makakasali sa supranational ngayong taon na to. So, ang tanong, inisnab nga ba ng South Africa ang Miss Supranational? So, yon. So, ako para sa akin, hindi naman siguro. Nagtataka din ako kung bakit walang pageant ang Miss South Africa para sa Supranational at saka sa Universe ngayon. Parang nung last year, medyo nga, parang nakakaloka yung pageant nila eh. Pero this year, syempre inaabangan natin kung ano nga ba ang magiging pasabog ng South Africa sa Miss Universe na gagawin para sa Miss Universe nila, di ba? Kasi parang wala pa tayong naririnig na kandidata nila, tapos parang ang bagal ng proseso. Ba't hindi sila nakapili ng ilalaban nila sa South Africa sa mga past winners nila, di ba? Kasi di ba last year may mga runners-up naman. Bakit hindi sila nakapili doon? So, ayun. So, may problema ba ang South Africa sa supranational? Or ang supranational organization from South Africa ay may problema sa bansa niya. So, ano ba ang nangyayari ngayon sa mga national director? So, yan. So, nalugi ba? Ganon. Di ba? Yan yung mapapaisip ka eh. But, syempre, wish all the best pa rin. Kung ano man ang nangyayari ngayon sa South Africa organization ng Miss Universe at saka ng Miss Supranational. Kung ano man yung mga nangyayari dyan, bakit hindi sila makapagpadala ngayon, ay respetuhin natin. Siguro meron talaga silang mabigat na pinagdadaanan. So, abangan natin next year kung meron na silang pambato at yan yung antabayanan natin. So, yun guys. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.